Alright, so we will talk about a certain story in the Bible, no? And I hope this will be more of a discussion rather than a lecture. Kasi napaka-interesting nitong ating pag-uusapan pagka nakita natin ang mga lessons dito sa storyang ito, then our walk with God will be uh, full of revelation, no? In other words, sa walk natin with God, ang makikita natin ay ang God na kasama natin. Alright? So, alam niyo naman sa mundong ito, no, napakaraming obstacles. So, makikita natin yung ang gusto ng Diyos para sa atin, how we should face certain obstacles. There'll be many obstacles, right? So, with that, I would like to request Art. Can you pray for this before we So start? let's Yeah. yes. So, Father God in heaven, in the name of Jesus, we come to you, Lord, and we pray for guidance, Lord. Ano man yung itatackle namin, Lord God, Lord, guide each and every one of us, Lord God. We may be distance apart, miles away, Lord, but Lord, give us wisdom and knowledge, Lord God, that Ikaw lang ang makakapag-open sa amin as we go on for this journey, especially, Lord God, sa amin pong negosyo and even sa our careers and profession. We ask you Amen. all these things in Jesus' name. Amen. 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 Okay. Yeah, nakikita nyo? Yes. All right. Our topic will be about the story in the Bible, which is a true story concerning the Israelites or the Jews, no? But first, I would like to announce na meron tayong August 8 event sa AIM Conference Center. If you wanna join the event, no, if you're interested, just scan the QR code here. Ang intention natin dito is to help entrepreneurs grow their businesses, no, without breaking, sabi nga natin, without breaking. Kasi maraming nag-grow ng business, hindi naaalagaan yung ibang aspeto ng business, tuloy, nagkakaroon ng malaking problema and eventually nagfe-fail, no? And also, I would like to invite you to join the VIP if you are not yet a VIP member. All right? So, our topic for tonight is a very interesting topic. In fact, my book, Freedom to Create Wealth, discuss this story, no? Ah, napakalaking impact nito sa buhay natin pagka naintindihan natin yung journey ng mga Israelites. Okay? Sino nakabasa na itong storyang ito? Can you say it in the chat box? Sorry. Sino ba ang nakakita na nitong story na ito? Anyone? All right. Let me continue. Ayun, si Vanessa has raise your hand if you have if you have read. Jane has read the story. Okay. So, hindi ko nababasahin yung particular Bible verse muna, no? What I will do is I will talk about the story, no? And kung meron kayong maiko-contribute do sa explanation ko, just go ahead and come in, no? You can interrupt me if you want, no problem. Alright? So ngayon, alam natin, the Israelites became the chosen people of God because of Abraham. Imagine gustong-gusto ng God na pumasok sa eksena ng tao pero walang naniniwala sa kanya during that time. This was a time after Adam and Eve betrayed God and decided to go on their own para bang sabi nila, I will be like God. They were tempted by Satan and they decided to eat from the fruit of the tree of knowledge of good and evil, which is forbidden by God, and they rebelled against God, and therefore, napahiwalay sila sa God.
God is grieved, hindi naman siya huminto, no, sa pagmamahal sa tao, and he was looking for somebody who would eventually say yes to him, no? Makasalanan ng tao, napahiwalay sa kanya, pero patuloy yung kanyang pag-abot sa tao. And here comes Abraham, and Abraham said, I believe in you, Lord. No? Si Abraham, may pangangailangan sa Diyos. Ang pangailangan niya is just one child. Di ba? Matanda na si Abraham and his wife Sarah. No? Hindi sila magkaanak. And during that time, no, ang yaman ni Abraham, pero wala siyang pagmamanahan. And therefore, he was asking God to give him a child. Yun lang thought na yon na it could be God, it is God who could give me a child. It is actually for God, believing in Him already, having faith in Him. Okay? If you remember the story, no? Sabi ng God sa kanya, sige, bibigyan kita ng maraming anak. Okay? So, ang daming anak, billions of stars pinakita sa kanya. Sabi sa kanya, ganyang karami ang ibibigay ko sa iyo. Alright? So, alam niyo ba kung sino yon, yung mga anak na yon? Kasama tayo dun sa mga anak ni Abraham. Alright? Kasama tayo doon. Kaya billion-billion yon. Alright? Kung hindi pumayag si Abraham, hindi tayo kasali. Ganun lang yon, di ba? Pumayag si Abraham. And therefore, Abraham agreed, and therefore Abraham became the father of Isaac, no? Di ba? And then Isaac for Jacob, eventually nagkaroon ng bansa na called Israel. Alam niyo ba kung walang Israel, walang Jesus, kung walang Israel. Di ba? Kasi God needed a nation to host His Son to become the Savior for us. No? Kung walang Israel, walang Jesus. Ganun ka lang simple yun, di ba? Kung walang Abraham, walang Israel. Kung walang Israel, walang Jesus. Kung wala si Jesus, wala tayo. We're still lost. Okay? Ganun ka kasimple yun. Alright? So ngayon, yung nation ng Israel, eventually, napailalim sa mga napailalim sa mga Egyptians, no? Naging slave sila sa Egypt, no? For 430 years, they were slaves, no? Um, Alam nyo ba yung slave, no? Perhaps naranasan ng nakikita natin yan yung slave, ano? Dahil ang history natin, slavery, di ba? Spanish slavery for how many years? 400 years, no? Ano, or 300 years, no? 300 years yata. Okay. Eh, ang slave, isang kahig, isang tuka, di ba? Ganun siya eh. Right? Ang slave is, ang master niya, yung tao. Okay? Kung hindi siya magtatrabaho, hindi siya kakain. Right? So, ang naging ano niya, source of provision niya, hindi si God, no? Nawala sila sa God, eventually, ang naging source of provision nila, yung master na Egyptian. Kaya napailalim sila doon eh. So dati, when Abraham bore Isaac, Jacob, God was there providing for them. And then suddenly, slave sila, no? So nawala yung connection. Pero hindi nila nakakalimutan na ang ninuno nila si Abraham, merong covenant with God. The covenant was that God will bring them to the promised land. Okay, that was the covenant. The covenant was promises of God na ipoprosper sila. Can you relate to that? Since ano tayo, we are followers of Jesus, and therefore kino-consider tayong mga anak ni Abraham. We actually are covenant people. Kasama tayo doon sa kasunduan. Kasama tayo doon, di ba? No? Would you agree? Kasama tayo doon. Oh. So kung kasama tayo doon, no? Naintindihan natin dapat tong journey na ito. Okay? Kasama tayo doon eh, di ba? Oo. So biro mo, sabi sa Bible, yun daw, when Jesus went to the cross, He actually purchased for us yung covenant for us. In other words, we became part of the covenant because of Jesus' death on the cross. Okay? Christ redeemed us from the curse of the law
that the blessing of Abraham may come upon us. Galatians chapter 3 verse 13. No? Anyone would like to comment on that? Galatians chapter 3 verse 13. In fact, no, sabi ng God, no, para kayong mga ano na, anak ni Abraham. Pinili ko na kayo. Yung mga promises niya, inordain ko na para sa inyo. Di ba? Biro mo, no? Gustong-gusto ng God na i-bless tayo, no? Kasi we were under the curse when Adam rebelled against God. We were all under a curse. Di ba? So, paano mo ibabalik yung blessing? Naging problema yon. Pero merong Abraham na pumayag kay God na ibalik yung blessing sa mankind. At siya yung dinaluyan ng blessing papunta kay Jesus dahil dahil si Jesus ay pinanganak sa Israel, and therefore when Jesus died on the cross, Jesus dispensed the same blessing given to Abraham to us who are non-Israelites. Nakuha nyo? Yung ano, yung ginawa ng Diyos, di ba? Walang Yes. bina-violate si Lord na ano, na batas, na sarili niyang batas, sinusunod niya. Hindi siya yung tipong paulan ng kanang pera. Di ba? Meron siyang sinusunod na batas. Okay? So, ganun ang ginawa niya. So, ngayon, napailalim sa Egyptians yung Israelites, no? Ito yung journey nila. Okay? Mahalaga yan. Journey, slavery, no? Tapos, dumating sa point na sagad na sila, ayaw na nila maging slave, they cried out to God. Naalala nila, oo nga pala, meron nga palang pangako ang God sa ating ninuno na si Abraham. So they cried out to God. No, ang sabi ng Bible, when they cried out to God, and God remembered His covenant with His people, Israel. Can you imagine, ano? Ang tagal-tagal, yun lang pala, kailangan marinig ng God, nagka-cry out sila dahil meron silang agreement. Paano ka nagka-cry out kay God? Alam mo ba na may promise si God o nagka-cry out ka lang walang basis? Paano ka ba haharap sa husgado kung hindi mo naman alam kung ano yung batas, kung ano sinasabi ng batas? Napakahalaga na alam natin sinasabi ng Bible yung promises kasi kung wala tayong basis, paano tayo titindig at sasabihin natin, Lord, eto yung sinabi mo eh. Hindi ako titigil hanggat hindi ko natatanggap ito. Okay, so nagkaroon ng deliverance. In other words, God brought them out from Egypt through Moses. Okay? So, when they were brought out from Egypt, no? Yan yung nag-open pa yung Red Sea. Grabe, no? Nag-open yung Red Sea. Nag-open, no? Kasi hinabol sila ng mga Egyptians. Nag-open yung Red Sea. Kasi kung hindi, mag-open ng Red Sea, cornered sila, papatayin sila ng mga Egyptians. Pero, nung hinabol sila, nag-call out si Moses kay God, bumuka yung Red Sea. Nakatawid sila. Nung pagtawid nila, natabunan yung ah, mga Egyptians. Okay, yan yung storya, no? Okay. Pero, yan yung storya. Noong mga nakapasok sa Promised Land, yan ang storya. Bumuka yung Red Sea. Okay? Tapos, after bumuka yung Red Sea, hindi sila nakapasok sa Promised Land kagad. Dumaan sila sa desert. Yung desert na iyon is full of snakes and scorpions. Dangerous desert, no? So every day they would wander in the desert pero kasama nila ang Diyos. For 11 days they were wandering in the desert. This is the first generation. First generation Israelite. Ibig sabihin, ito yung mga lalaki at babae na lumabas sa Egypt, na naging slave sa Egypt at kasama nila yung mga anak nila. Ito yung mismong slaves ito. Hindi ito second generation, first generation ito. Ito yung nakatikim ng pagiging slave. Tandaan natin, ang the Philippines is also a slave nation
for 300 years before. Okay. Nasa dugo nito, mga Israelites nito, nasa dugo nito yung pagiging slave. Pagka nag-isip ito, utak slave ito. Pagka nag-isip ito. Okay? So they wandered in the wilderness. 11 days. After 11 days, sabi ng God, ipapasok ko kayo sa promised land. Okay? During the time in the wilderness, pinapakain sila ng Diyos. Okay? Ng mana. Mana from the sky, dropping from the sky, parang bread siya. Pinapakita ng God doon na ako ang inyong provider. During that time in the wilderness, lumalabas yung tubig from the rock. Umiinom sila ng tubig doon. Okay? During that time in the wilderness, maraming nangyari. Umaangal sila, nagre-rebel sila against God. Ayaw na nila dahil sabi nila nahihirapan na kami. Ang pagkain natin puro tinapay, walang ulam. Ganyan sila, no? Reklamo na reklamo. Okay. So pagkatapos noon, sabi ng God sa kanila, papasok na kayo sa promised land. Okay? So sabi ni Moses, mag-espiya kayo doon sa promised land. Silipin nyo kung ano meron doon. So for 40 days, no? For 40 days, sinilip nila. By the way, 11 years pala ito. 11 years itong nasa wilderness, itong first generation. Nung 40 days, correct me if I'm wrong, ha? Or for 40 days, they spied the promised land. Okay, ito na yung ito na yung storya. Nung bumalik yung mga spies doon sa Israelites, sinilip nila kung ano yung promised land. Ang ginawa ng mga Israelites na spies, sabi nila, hindi tayo makakapasok sa promised land kasi merong malalaking higante. Okay, malalaking higante. At sabi nila, binalita nila doon sa kanilang mga kababayan, mga Israelite, sabi nila, ang lalaki ng giants para tayo mga grasshoppers. Pagkatapos doon, yung community ng mga Israelites, except for two young Israelites, Joshua and Caleb, nagngangawa yung mga Israelite at sabi nila, mabuti pa bumalik na tayo ng Egypt. Gusto nilang maging slaves uli sa Egypt. Natakot sila sa giants. Babalik na lang kami, sabi nila. Ayaw na nila. Ayaw na nilang pumasok sa promised land. Yung pinramis ng God kay Abraham, tinanggihan nila. Yung plano ng God sa kanila, tinanggihan nila. Mas maigi pang manatili akong slave. Mabuti pa doon, kakain ako dito. Lalamunin ako ng higante. This is the first generation, by the way, ha? Ang nakapasok dito is the second generation. Pero we will look into the story of the first generation kasi mahalaga sa atin ito. Yung naging attitude ng first generation. Mahalaga na matutunan natin kung bakit naggalit ang Diyos sa kanila. Naggalit ang Diyos sa kanila to the point na, sabi ng God, maigi pa patayin ko na kayo lahat. That is the God of the Old Testament. Okay? But then Moses said, Lord, kung papatayin mo kami, makikita nung ibang nation around us, ano sasabihin nila tungkol sa iyo. See, God wanted the Israelites to enter the promises of God, to enter the promised land because gusto ng God na makilala siya ng mga nations around them na He is the kind of God who blesses His people. Yun ang gusto niyang makita.
application sa atin, I guess nakikita natin, ano. So, ayun. Alright? So, this is the story. Tignan na lang sa Bible kasi pag binasa natin, parang napakaraming detalya kaya hindi ko na babasahin. Numbers chapter 13, verses 1 to 3 and 17 to 31. Okay? Yan yung storya. So ngayon, let us delve deeper into the story. Paano natin i-apply ito? Ano mga lessons na makukuha natin dito para na sa ganon, may apply natin sa buhay natin. Okay? Unang-unang tanong is, I guess you have to answer this, no? Bakit ayaw nilang pumasok sa Promised Land? Bakit ayaw nilang pumasok sa Promised Jane. Ayaw nilang, from my perspective, ayaw nilang pumasok ng promised land because of fear, Fear. because Okay. of the bad reports that they have heard. Yes. So, Okay. yun yung naging focus nila kasi yung, the giants, yung mga tingin nila maka, how do you say, the balakid yung mga pwedeng obstacles that they may face. Yes. Masyado malaking obstacle kanila, no? Good point. Sino pa? Bakit ayaw nila pumasok? Ayun! Sabi ni Roland, lack of trust. Roland, ano ito? Can you elaborate on this? Lack of trust. Bakit mo nasabi yon? Good evening po. Ayun po, Sir Bunny. Sa akin, para sa akin po, yung pagtitiwala nila sa Panginoon, parang kailangan to see is to believe. So, Okay. ang dami nang ginawa pero di pa rin talaga eh. Gusto nila, ayaw nila lang, kulang sila sa faith. Okay. In spite of the fact that the Lord was with them during the wilderness journey, the Lord was with them, and hindi naman sila iiwan ni Lord, even in the face of the giants. Ayaw pa rin nila. Okay. Okay. So, we have answered the first question, no? Natakot sila, nagkaroon sila ng fear. Bakit sila nagkaroon ng fear? In the face of the obstacle or the giant, no? So, I guess nakikita na natin, no? Pag may obstacle, no? Takot. Ayaw ko na. Ayaw ko na. In spite of the fact na sabi ni Lord, kasama mo ako. Ayaw ko rin. Ayaw ko pa rin. Ayaw ko pa rin. Okay. Di ba, marami tayong ano, no? Ayaw ko. At gusto nilang bumalik na sa Egypt, no? Gusto nilang bumalik sa Egypt. Yun ang matindi. Gusto nang bumalik. Bakit gustong bumalik sa Egypt? Kesa naman kainin ako ng giant, ano? Babalik nila ako sa Egypt. Di ba? No, ganun siya. Ah. So, anong sabi ng mga Israelite? This is the clue. This is the clue. Important clue tungkol sa pinag-aaral natin tonight na magiging mahalagang truth. Magiging mahalagang truth natin. Okay? The question is, what did the Israelites say who they are? What did they say? Sino kami? Sino kami? Oo. Di ba? Nakita nila yung giant. Tapos, sabi nung mga spies, mga grasshopper. Sige, Jane. Sorry. What does it mean? When they said we are grasshoppers, what does it mean? When the spies saw the giants, they saw with their eyes, as perspective nila yon, na imagine nila, they look like grasshoppers. So Yes. suddenly they look at themselves too small, Yes. incapable, defeated, and incapable of conquering the giants. So yun yung Yes. nakita nila. Lumiit sila ng husto. Lumiit sila in the face of the problem. Yeah. Lumiit sila. Yeah. In spite of the fact na kasama nila na ang Diyos,
minaliit nila yung sarili nila at sabi nila, wag na lang, dito na lang ako sa Egypt, babalik na lang ako. And God wants to demonstrate that He blesses His people. Ayaw niyang manatili tayong slave. Gusto niyang i-demonstrate na, eto ako, I bless my people. Parang sa ganun, yung mga taong nakapaligid sa atin, masabi na tunay nga yung God niya, totoo. Totoong God. Kaya lang kung ayaw ng tao, walang ipapakita si Lord. Di ba? Walang ipapakita. No? Sayang. Right? No? Nang tagal nag-wander sa wilderness tapos ang uuwian pala nun is babalik na lang ako. Okay? Ang tagal ng journey mo as a business person, no? Nung mahirap na, og na. Mabuti pa, gutom na lang ako. Okay, ganun, parang ganun siya di ba? Hindi ko maiwasan na i-relate doon di ba? Babalik na lang ako sa slavery, no? Magtatrabaho na lang ako doon sa kanila. Sino pa? Who wants to add some more? Oh, okay. Sino pa? Oh, you can come in and add to what we are discussing. Okay. What was God's response? Okay, what was God's response? Matindi ito. What was God's response? Natuwa ba ang Diyos? Ang humble-humble nyo. Okay kayo Oh, di ba? Ang humble ninyo. Mabuti pa kayo. Mahilig kayo magtiis, no? Mabuti pa slave na lang kami. Ang gagaling nyo naman, maigi pa kayong mga magtitiis kayo. Ang sarap naman pakinggan magtitiis kayo as slaves. Paano naman ako? Gusto ko i-demonstrate yung I'm a good God, I bless my people. Okay? So yun yung nagalit ang God dahil may promise ang God, may plano ang God na maganda, merong future sila, ipapakita ng God, the kind of God that He is to the other nations, pero ayaw nila. So what happened? God was so angry, and for the first time, God would say, mabuti pa, patayin ko na lang kayo. Wow, grabe That's the God of the Old Testament, by the way, no? May pinapakita lang si Lord dito sa storyang ito. Okay? Jane, insights. Additional insights kasi naalala ko yung what do we call yung promised land, di ba? It's a land of milk, an overflow of milk and honey. Yes. So, that symbolizes yung provision, yung abundance, at saka blessing ni Lord. Yes. Yun ang gusto sana niya. That was His plan, that the Israelites would be enjoying that kind of life wherein He will be glorified. Makikita ng tao, wow, ito pala yung plan ni Lord. Ito, kakaiba. Kakaiba yung mga tao ng sagana Diyos. sa livestock, honey, sagana sa... It's a kind of provision that, I don't think naranasan nila ever. No? Correct. And everyone, aminin natin sa panahon ngayon, hanggang ngayon, ang mga tao, pag naririnig nila yan, a land of milk and honey, talagang yun ang gusto natin, di ba? Lahat, gusto natin. Kaya nakita ko yung frustration at galit ng Panginoon kasi He made a very good plan for them. He took them out of slavery. For what? To make them enjoy a very, very good life. Yes. And, ang nakita nila, nakakita sila ng konting obstacles or nakita nila, may problema. May takot agad instead of, tama yung sinabi mo, Bonnie, na during their journey, God has been faithful to them. Yung mana, biro mo galing sa heaven, kinakain. Tsaka daming miracle bago sila inilabas sa Egypt, di ba? Yeah, grabe, daming miracle. Shoes nila, it did not, hindi yun nasira and all. So, makikita mo talaga, God was watching over them. Correct. Was protecting Pinakita ng God na... the whole time. So, hindi ko makita kung saan galing yung lack of trust nila. Yes. Bumuka yung Red Sea, biro mo.
Yes, Bumuka yung Red before their Sea. eyes. Oh, before their eyes. And before the Red Sea, Yes, miracle after miracle, di ba? they've seen So everything. that they will be allowed to get out of Egypt. Miracle after miracle. Nakita nila with their own eyes, the experience nila. And yet, no, sabi ng God, kasama kita, papasok tayo sa promised land, tapos ayawan na. Right? Di ba? Di ba? Oo. Mhm. Yeah, and actually na ano ko yung sa wilderness, ang Oo. tinuro ni Lord is ako ang source nyo. I will Ako ang be source nyo. Oo, Oo. ako that's what he taught them, that wherever you are, I'll be supplying your need. Oo. So yun yung Oo. isang naturo niya eh, because he wanted people to trust in him and not in Correct. any Correct. man. So Correct. Oo. Yun yung yun ang mga diretso ka kay God, no? na-miss nila. You don't trust in man, you trust in me. Yes. Tapos ang dami daw snakes and scorpions sa wilderness. And Mhm. therefore, nakadikit sila kay God, no? Hindi sila Harm. lalakad kung wala si God with them. Yeah. Okay? Kasi they will be protected with God. So may protection, may provision, no? May guidance, no? Ando doon ng God. Okay? Yes. Pero nung mahirap na, nakalimutan nila, nakasama nila nga pala ang God. Mhm. Or matigas lang talaga ang puso, no? O ang ulo, Uh, matigas ang ulo. Oo. when they were hearing God, I believe this, that they were believing God. But Oo. the thing is, when they started hearing people and Oo. believing them and not Oo. God, dun Oo. sila na nagka-problema. So meron kasing rumor. Yes. Nagsama-sama. Ibig sabihin, Nagsama. yung Na-spread agad eh. community, yung community merong nagkaroon ng groupthink. Yes. Groupthink, nagkasama-sama, lalong na-heighten yung takot, no? Mm-mm. Mm-mm. Natuloy, uwi na lang kami sa Egypt. Yeah. They were distracted. Meron pa silang sinabi doon na inaccuse nila ang God. Inaccuse nila ang God na papatayin tayo ni God. Kaya tayo din nila dito, papatayin tayo ng God. Kawawa naman yung mga anak natin. Sabing gano'n nila. Imagine, after they were journeying with God, inaalagaan sila, nagpo-provide si Lord, tapos God was protecting them throughout the journey, miracle after miracle, bumaka yung Red Sea. After all of those, they accuse God, sabi nila, kaya tayo ihaharap sa giants, papatayin tayo ng God. Di ba? Parang, Kaya ito pa kaya magandang pag-usapan kung ano yung nangyari sa kanila during their walk to their journey. oo, oo, Imagine mo yung damit oo. nila, it was never Yes. sa tagala, Hindi hindi na nasira. nasira, no? No Oo. one was there, no one among them Sapatos was nila hindi sick. nasira. Oo. Yes, no Oo. one no one among them was sick. Oo. Walang Oo. Yeah. sumakit walang Walang nagutom. no Walang one was, nagutom. yes, no one Oo. was weak or feeble. Oo. So, Oo. yun na lang maano mo, naglakat tayo, wala pa ng ganito. Oo. But Oo. ibang klase pinakita ng Panginoon Yeah. during the Meron ding sinasabi dito na hindi obvious what happened to the minds of the Israelites when they were slaves for 430 years. May nangyari sa utak nila. 'Di ba? Na hindi natin na nababasa pero may nangyari sa utak ng mga tao. Ang utak ng slaves, ang naging master nila tao. Nasanay sila na nagpapakain sila tao. Hindi sila kahit na dumaan sila sa wilderness na pinapakain sila ng Diyos, hindi pa rin nagbago yung kanilang pag-iisip na ang amo tao, hindi Diyos, na hindi nakikita. Di ba? Parang ganun ang tingin ko kasi may nangyari sa Egypt Ang nangyari, naging slave sila. So ang mind nila, the mind of a slave, and they also are the mind of their mind is poverty. yes. Poverty mindset. Kumbaga, okay lang sa akin kumain na lang ng 'di ba? Isang kahig isang tuka, okay lang sa akin 'yon. Wag mo na akong bigyan ng problema, ayaw ko niyan. Wag mo na akong pag-aralin, okay na ako dito. Alright?
Okay na ako dito. Yung mga promises, wag na, wag na. Hindi na ako, hindi ko kailangan yan, di ba? Humble humble. Okay, ganun siya eh. So, ayun. Alright, so, nakukuha nyo ba? Huh? What we're driving at, no? So, who were able to enter? Okay, so yung first generation, di makapasok. Okay? So, ginawa ng God for 40 years. God allowed them to wander in the wilderness. More years. Inintay na lumaki yung second generation. Yung second generation, mga anak yan, hindi sila yung slave. Ito yung anak ng slaves. Okay? So nagkaroon ng pagkakataon yung next generation to wander again in the wilderness for another length of time with God and with Moses. Okay? So ikot uli sila. Ikot na ikot, ikot, ikot. Okay? So yung mga second generation Israelites, iba na mag-isip. Okay? Iba na mag-isip. Ito na yung ito na yung hindi na influence ng slavery, iba na sila mag-isip, no? Ito na yung nakapasok. Okay. Yan yung story, okay? Nakapasok yung second generation. Okay. Ito yung tanong, okay? What exactly distinguished those who entered from those who did not? Ano yung distinction nila? And then, as Christians, no, as people who follow God, as people who, whatever religion you're in, you have, no, whatever that is, you're follower of Jesus, no, we have to understand this, no. Ano yung difference between those who entered and those who were not able to enter that God allowed to die in the wilderness? Anong difference sa kanila? Anyone? In the way they think, in the way they act, in the way they relate to God. Anong difference? Pagka ang problema mabigat at pagka mabigat yung problema, ano ibig sabihin nun? Pwedeng may tinuturo si Lord, di ba? May tinuturo si Lord. Yung first generation, hindi na sila nag-iisip. Kasi day in, day out, they work. They work so that they can eat, then they eat so that they can work, and they work so that they can eat. Paikot-ikot lang sila doon. Nawala na yung kanilang creative ability, nawala na yung kanilang planning ability. Hindi na sila makapag-isip ng mas magandang future. Kasi umikot na sila ng umikot doon sa araw-araw na isang kahig, isang tuka. Hindi na sila makapaniwala that there is a better future for them. Hindi sila makapaniwala that God would bring them to the promised land. Nung nagkaroon ng obstacle, sabi nila, God will destroy us. Wow, can you relate to this? Ang ganda pag-usapan to in the dami naman nating ini-encounter na problema pagka nasa business tayo, di ba? So iba yung ibang mag-isip yung second generation. Meron silang pagkakaiba do sa mga parents nila, no? Yeah, Jade. Ang ganda nung sinabi ni Albert. I think Oo. magandang marinig natin sinabi ni Oo. Albert. Yeah, Baka pwede niya. Albert. Kaya sabi, yes. Oo. Nag-ano siya message. Yung Ayun. yun. Oo. Yeah. Nakita ko. Albert said, ano yun? Yung first generation, may faith. Ayun. Yun. Mm-mm. Yung Pero first generation, walang faith. Yes. Yung second generation, may faith. Yes. Tama? Yes. So, dun sa promises ni Lord. parang yung first generation, masyadong natanim yung pagiging slave sa kanila. Hindi na sila makapaniwala that there is a better future. Kaya kahit na akayin mo sila doon, ayaw na nila. Yeah. Kaya lang ang plano ng Diyos, gusto ng Diyos na magkaroon sila ng mas maayos na buhay kasi they are God's people
ayaw ng Diyos na hindi makita nung surrounding nations na this is the kind of God that I am. I bless my people. Diba? So, hindi sila papayag kasi okay na sa kanila maging slave. Ayaw nila na mas maganda na future. Gusto nila, dadating yung magandang future, wala silang gagawin. Wala silang gagawin. Wala silang challenge. Walang obstacle. Walang gagawin. Okay? Slave pa rin ako. Slave pa rin ako mag-isip. Kahit isang tuka pa rin ako. Pero, pagandahin mo yung buhay ko. Doesn't match, di ba? Parang ganun eh. So, ganun ang naging attitude. Alright? So, yun. Can you relate to that? So maraming tao na ayaw nila. Ayaw nila. Iniintay lang ng God na maniwala tayo. Iniintay lang ng God na maniwala tayo there's a better future. Even for the Philippines, maniwala lang tayo. Mukhang wala naniniwala there's a better future for the Philippines. Nakatingin tayo doon sa giants. Yung giants natin, yung mga corrupt officials, di ba? Nakatingin tayo doon. But we cannot believe that there's a better future for the Philippines. Because the Filipinos have been used to many, many years of bad government. Okay? So, hindi na tayo makapaniwala. Di ba? Oo. You wanna add to that? No? So, yung paniniwala, mahalaga. Can I add? Diba? Okay, go ahead. Stan's my wife. Yeah. For me, I just saw the difference between the two generations. Kasi yung first generation, they experienced the miracles of God firsthand eh. Yeah. Yes. Yes. Diba? Yung second, they did not experience the miracles firsthand. Okay. Pero they know the covenant, they know the promises. So yung first generation failed to enter because they were disobedient. Okay. Yung second generation was able to enter because they believed the promises of God. Because of their faith. So it's the Because belief. of their faith. Oo, because of their belief. Oo. Parang ganon. So minsan, yun nga, even if God showed us already the the miracles, diba? We fail to forget. Parang we forget Yes. what he did for us before. Yes. Kasi naging question ko dati yan, Lord, bakit ganun? Bakit parang roller coaster, di ba? Bakit Yes. aangat, bababa, aangat, bababa? May scripture sa di ba, Deuteronomy, sabi niya, just to show you, just to remind you that man doesn't live by bread alone, but because of my, di ba? Word. Because of the bread, because of the word that comes from my mouth. Yes. So meaning, naka-attach din siya dun sa promises niya. Yes. Kasi it's a relationship. Because it's a relationship. Yes. So there is interaction between God and man. Alright. I-distinguish natin ngayon ang difference between believing and having faith. Believing and having faith. Ayun. Kasi the Israelites of first generation, they believed eh. Nakita nila yung miracles eh. Di ba? Nakita nila. In fact, bumaka nga yung Red Sea. Nakita nila eh. Nakita nila. Ang question, may faith ba sila? Di ba? There's a difference between believing and having faith. Marami naman tao naniniwala sa Diyos eh. Ang question is, may faith ba sila? Okay. So, ang sabi ng Bible, faith comes by hearing and hearing the Word of God. Meaning to say, if we don't read the Bible, if we don't keep on hearing and hearing the Word of God, we don't meditate on God's promises, we don't meditate on the Word of God, then that belief does not transform into faith. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. Ibig sabihin, yung belief natin, kinakailangan maging tiwala. I trust God. Okay. Yun yung faith. Ang sabi ng Bible, faith is the substance of things hoped for,
the evidence of things that are not seen. Imagine, no? Pinaniniwalaan mo na ngayon yung isang bagay na hindi mo pa nakikita kasi nabasa mo sa Word of God dahil pinangako ng Diyos. Pero pinaniniwalaan mo na bakit? Kasi naging faith siya. Yung faith, ibig sabihin, trust. Paano nagkakaroon ng trust? Trust is founded on relationship. Relationship. Ibig sabihin, nagkaroon ng relationship, kaya nagkaroon ng pagtitiwala. Okay? So, mahalaga yung faith, no? But faith, let's remember, is not just believing. Faith is premise on relationship, a deep trust. Okay? So Yeah. ngayon, paano ba yung difference ng faith tsaka believing? Anong manifestation nun? No? Yeah. Who else would like to contribute something? Kasi I just want to add na believing and having faith are two different things kasi pwedeng you're believing because you know, because of knowledge, di ba? You're believing that God can do it for others. Pero do you really believe that God can do it for you? Ayun, good point. Relationship means you are believing that God can do it for yourself, for me. Personal na siya. Yeah. Hindi na siya a matter of, I believe, no? I believe God created the universe. I believe that He created everything. Pero pagdating sa personal, ibang usapan na, no? Pag para Good sa iyo, naniniwala ka bang kaya Oo. niya gawin para sa iyo? I guess it's a question that we have to, ask ourselves when we come Oo. before God. Naniniwala ka ba talaga? Naniniwala ka ba? Yan ang tanong. Now, it becomes personal. Nagiging personal siya when you believe in the love of God for you. For you, mahal ka ng Diyos. Do you believe na mahal ka ng Diyos? Do you believe that? Yeah. That He died on the cross for your sake. He died on the cross. Do you believe that? Yun yung matindi. Diba? Kaya sabi, without faith, sabi sa Hebrews chapter 11 verse 6, without faith, it is impossible to please God. Impossible daw. Impossible to please God. So, pwede akong gumawa ng maraming mabuti, marami akong charity work, marami akong hindi ako masyadong nagkakasala. Sabi ko, hindi naman ako kakasala. Pero wala akong faith, it doesn't please God. Ang nagpapa if you want to catch God's attention, have faith. Ano yung ibig sabihin ng faith? Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things that are not seen. Hindi mo pa nakikita, naniniwala ka na. Ba, mabigat yun, ano? Hindi pa dumadating, ang tagal na. Bakit naman ganito? Baon ako sa utang, hindi ako makalabas dito, ang tagal na. Ano ba, God? Di ba? Ayaw ko na. So, hindi faith yun. Hindi, naniniwala pa rin ako. Gagawin ko yung dapat kong gawin, mag-aaral ako, mag-consult ako, pero naniniwala ako na eventually God will move and bring me out of this. Yun yung faith. Kahit na matagal. Di ba? Kasi if it is not, kung hindi matagal, hindi faith yun. Kasi nakita mo na to si is to believe na yun eh. Magkaiba yun, di ba? Kaya minsan tumatagal kasi tinetest yung faith natin. Because God does not have to prove Himself. God will never try to prove Himself. Ikaw yung kinakailangan na i-prove mo na yung paniniwala mo is faith. Hindi siya believing lang. Kasi kung believing lang, ayaw ko na pagka hindi natupad kagad. It has to happen in my timeline. Ayaw ko. Hindi siya faith pagka ganon. Diba? Tama ba? Alright? Are you able to relate to this? No? Marami tayong problema, gobyerno, corruption. So, Albert, I'm glad si Albert nag-raise ng hand. Albert. Hello, Sir Bonnie. Hello, Albert. Yes. Ano lang po, sobrang relate lang po ako dito sa topic natin. Yes. Kasi parang ano po yung journey ko po sa pagpasok sa pagninegosyo ay parang
ako po yung first generation of Israelites po. Kasi dati po ay hanggang ngayon pa naman po ay ako po ay nagtatrabaho pa rin. So para ako po ay nagtitiwala sa human master. So ngayon po ay dahil po sa faith ko kay God. So parang na-relate po ako na isa po ako sa magiging second generation na naniniwala po ako na may promised land po na ibibigay sa akin si Lord. And I'm planning na mag for good na sa Pilipinas to focus sa business po for this coming December. So I have a faith na ibibigay niya lahat sa akin. So sabi nga po sa mga libro na nabasa ko isipin mo yung lahat ng gusto mong mangyari sa buhay mo at paniwalaan mo yun at itama mo si Lord sa buhay mo na yun at sa mga pangarap mo na yun at matutupad mo yun. At naniniwala po ako dun at ang laki ng faith ko kay God na ibibigay niya lahat sa akin. So sobrang relate po ako sa topic na to natin kasi parang ito po yung journey ko talaga sa pagnenegosyo, sa pag-shift to sa pagiging negosyante po. Ganun po. Para sinishare ko lang po. Salamat po. Thank you, Albert. No? Ayun. My suggestion is, sa akin nangyari kasi, no? I meditate on the promises of God daily. Okay? Ibig sabihin, sinasa puso ko yung promises ng God. Kasi, kung hindi ko alam yung promises ng God, pag dumating yung point na ang nangyayari, kabaliktaran doon sa promise ng God, madali akong mawalan ng pag-asa. No? Pero, pagka yung promises ng God na isa puso ko, no? Hindi ako bumibitaw kasi alam ko, tinetest lang yung faith ko. At maaring yung kalaban, no, may ginagawa para kabaliktaran mangyari, pero hindi pwedeng nagsinungaling ang Diyos. Ang sabi ng Bible is, I am not a man that I can lie or change my mind. You can look for that, no? I-google mo. I'm not a man that I can lie or change my mind. Sabi ng God. If you read the Bible, Deuteronomy 28 is full of promises about blessing. I will make your barns full. You shall be the lender and not the borrower. Okay? So, ang dami itong promises na kung ipasa sa puso natin, it becomes faith. Without faith, it's impossible to please God. Faith comes by hearing and hearing the Word of God. So, ang sabi sa Bible, before they enter the promised land, ito na yung second generation before they enter the promised land, ang sabi ng God kay Joshua, be courageous. Okay? Be courageous, meditate on my word day and night. Meditate on my word day and night kasi may kalaban ka. Huwag kang punuin mo ng salita yung iyong mind, yung iyong puso. Meditate on my word day and night. Then, you will be prosperous and successful. Then, you will be prosperous and successful. Sabi ganon. Joshua chapter 1 verse 8. Imagine itong mundo natin, ang daming formula for success. Ang daming formula for prosperity. Ang dami nilang sinasabing formula iba-iba. No? Pero iisa lang yung formula ng God. Magtiwala ka sa akin. Ako na yung paniwalaan mo. I will give you prosperity and success. Alam mo yung mundo, minsan, yung prosperity and success na binibigay niya, yung tipong prosperity and success, may health problem ka naman, Yung prosperity and success nga, nasira naman yung pamilya mo. Hindi success yun no? Ang dami mo sports car, pero ang gulo ng buhay mo. So, ang God, He gives us prosperity and success. He gives us blessing that does not destroy us. Okay? So, napakahalaga nun. So, ayun, no? Okay, so the last question is, how will you now apply this to your business and your life, no? Baka na meron diyang gustong mag-contribute ng application, simple na lang ito. How do you apply it?
Marami ka sigurong ini-encounter na. Roland, ikaw na. Ayun, salamat po, Sir Bonnie. Siguro po sa akin yung life verse ko ngayon, yung Deuteronomy 28. Tulad ng sinabi. Oo. So, sa akin po yung sinabi dun is may pagpapala sa sumunod-sunod at may kaparusahan sa masaway. So, yun po yung nagiging ano po namin, ginagawa po sa hanap buhay na paano mong i-align yung hanap buhay mo sa Panginoon para Yes. para sa Panginoon, di ba? Bakit mo ba ginagawa yung ginagawa mo? Mm. Yun po yun sa akin, sir. Salamat. Yeah. Thank you. No wonder. Ang dami mong business. May hardware ka, may salon ka pa, ang daming business ni Rolando. So, ayun, no? Sino pa? Sino pa want to share something? Trixie, you want to say something? Ayun po, sorry hindi lang po makabukas ng camera. Okay lang, okay lang. Oo. Ayan po. Bale, yes po, yung regarding po dun sa belief and faith, no, then, parang ano po yun, sa business nga po, we believe that God will provide, but at the same time po, yung faith mo na God will provide, but then we need to obey, trust po talaga na, and we need to work in with excellence. Hindi po kasi Yes. hindi po pwedeng Hindi pwedeng, puro believe lang, good walang point. work, Hindi mo walang pwede, work. wala kang, Opo. Yung, oo. kumbaga, hindi po magbabagsak si Lord ng Hindi. pera. Oo. Parang kailangan po yun pagtrabahuhan, yung ganun po. And magugulat na lang po talaga tayo na, di ba po, di ba po yung for example, nagpre-pray ka po na you need one, let's say, you need 1 million. Hindi po magbabagsak si Lord ng 1 million. Magugulat ka na lang po na yung need mo na amount, it will be provided na yung kung ano lang yung kailangan. Tapos magugulat ka, ang total nun, 1 million. Parang ganon. Pero yun nga po, you need to work. You need to work. You and need obey. to do what you are assigned to do. And God will Yes. do His part. Okay? Yes po. Malinaw, And, ano? Oo. opo. And siguro po na, ang na-remember ko po dito din kasi is yung armor ni God na madalas po kasi yung shield lang yung meron tayo. Di ba po? Okay. Pero wala po tayo ng sword, which is yung word niya. Oh, okay. Yun Yeah. po. So, Oo. without the word, wala rin po tayo parang panlaban. Oo. So, Kailangan hindi po- word. Yung word niya. Yung binitawan niyang salita mismo. Yun Yes po, mismo. yung That's tapos right. yung iba po, di ba, yung truth, yung shoes and all, di po Oo. pwedeng shield lang, di po pwedeng faith lang. Oo. Then, Oo. so, Eh, yun baka po. naman wala kang salita, no? Idea mo lang yung kine-claim mo, ano? Hindi. Yes po. Hindi. Oo. Yes. Yes. And Oo. pag nagbaba din po kasi tayo sa word ni God, so most of the time, we take it literally din po, Oo. di ba? Oo. But then, yun po, may mas malalim pa po yun na Oo. Kaya it's very Oo. important na alam po natin yung truth ng Oo. mga word. Oo. So, yun po. Yes. Yes. Ayun, si Marlon naman. Marlon. Yan. Hello sir, good evening po. Good evening, Marlon. Nag-lower na ako ng hand kasi medyo anyway po, gusto ko po kasing i-share yung patungkol sa faith. Yung po kasing aming yung po talagang pagiging negosyante ko po. It started with the faith po talaga kasi. So I don't usually tell people na I was incarcerated, no? So medyo palagay po ako kasi pagka mga Kristiyano yung mga kasama ko eh. You So were I was what? incarcerated. I was incarcerated Incarcerated? sa New Bilibid Prison What? for 6 years. Wow. Grabe ah. Now you're in Yes sir, business. opo. Oh. Yes Oo. sir, opo. Before po kasi nung di pa ako Christian, I was ako po lulong sa bisyo, also hold upper, magnanakaw, akyat bahay. So Ay, yun po grabe, yung ano? buhay ko na hindi pa mananampalataya po talaga. Kaya po Oo. ako sa sarili ko talaga. And also, isa sa mga factor din talaga kaya po ako naging ganun kasi hindi nga po ako nakapagtapos ng pag-aaral. So isa po I yun sa see. mga, and also yung Oo. lugar po namin ay talagang Oo. napakagulo, maraming Oo. tulak, maraming Oo. addict. Oo. So yun po, hindi na ako naghangad sa buhay ko na magkaroon ako ng maayos na hinaharap. So hanggang nagkaroon po ako ng sakit at nakilala ko yung Panginoon, kinatagpo niya po kasi ako sa produkto po ako ng youth camp. I see. So Okay. doon po
doon po ako nakakilala sa youth camp sa Panginoon. Then, nung mga time na ako pinakulong for 6 years, akala ko tapos na po kasi. Kasi yung mga kaso ko ay patong-patong na. So, akala ko yung buhay ko tapos na. So, doon ko po nakita yung kabutihan ng Panginoon Diyos eh. Basta meron kang pananampalataya sa Kanya. Tignan niyo po So, nasintensyahan ako ng 6 na taon. Then, yung akala ko, yung buhay ko ay tapos na. Pero yung akala po natin na yung buhay natin ay yung parang wala ng pag-asa, wala nang igaganda pa. Ang Panginoon kaya niya kasing gawin yung problema na isang pagpapala eh. So, yung akala natin na, yung akala po natin na parusa, eventually pagtutuwid naman, pero ginagawa ng Panginoon Diyos maganda sa buhay ng isang mananampalataya. So yun nga po, nung ako pinakulong sa New Believer Prison, meron po kasi doon, meron silang program, pwede kang mag-aral from elementary, high school, college, School of Fine Arts, TESDA. So eventually doon po ako nagpag-aral ng high school, doon ako nag-graduate as valedictorian din po. So bibiyayan ng Panginoon talaga eh, kasi yung nasa labas ako 75 talaga kasi nga addict po eh. Pero nung nandun kami sa loob, binigyan kami ng time na makapag-focus sa pag-aaral. And eventually, nakapag-college kami. And ang blessing po doon, yung course sa college is BS Entrepreneurship. So, umbrella po siya ng Perpetual Health. So, kami po ng mga Christian na mga bilanggo, kasi sa loob, meron kami maraming churches naman po doon, maraming mananampalataya. So, nag-partnership. Tapos sabi namin, habang nag-aaral tayo, magkaroon tayo ng application. So habang nandito tayo sa loob, magtitinda tayo, i-apply na natin. Actually po, kung mamarapatin niyo pa ako ng konting oras lang, konting go ahead. lang. Yeah. So doon po talaga, nangarap po kami talaga. So nagkaroon kami ng faith. So doon po kasi kung titignan niyo po nagsusupply kami doon ng kape, asukal, tapos yung Coffee Mate. Kasi marami pong kapihan doon sa New Believer Prison. So sabi namin, start tayo dito. Magkaroon tayo ng pananampalataya na yung ginagawa natin sa loob, gagawin din natin sa labas. Actually, nagnegosyo ka sa loob, bale. Nagnegosyo ka sa loob. Opo. Wow. Nagsusupply po kami doon parang wholesale kami ng mga coffee. Kasi marami po doon coffee shop. Okay. So, yung coffee shop po na maliliit lang ay mga kanto-kanto lang na. Tapos sabi namin, i-apply natin to sa yung ginagawa natin dito sa loob, gagawin natin to sa labas. Ihanda natin yung sarili natin kasi bilang mga mananampalataya, alam natin na may plano ng Diyos na maganda sa atin. So, actually, nagbiburuan pa nga kami noon, sabi namin, kumita lang tayo ng 100,000 isang buwan. Mayaman na tayo noon. Ganun pa yung biruan namin eh. Yung pag nandito ka na sa labas, mga expenses na lang bubala siya talaga eh. Pero ang biyaya ng Diyos po talaga sa amin, no? So, yung isang partner ko, nagnenegosyo pa rin siya paglabas niya. So, it started with yung sa faith po talaga. Kasi sabi po namin, pag lumabas tayo, hilingin natin sa Panginoon Diyos, makipag-commit tayo sa Panginoon. After 5 years, magkaroon na tayo noong stable na negosyo. Not so stable, but yung kaya mag-provide sa pamilya natin. So, ang ginawa po namin ng paglabas namin, nagsubo kami ng iba-ibang negosyo, pagkain. So, nung bumagsak yung mga pagkain, so nagsubok naman po kami mag-work ulit kasi kailangan namin mag-ipon ng then nagkahiwa-hiwalay kami mga magkaka-partner. So nung magpa 5 years na, ako po sa akin personally, na magli-5 taon na po talaga, dumalangin ulit ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, magli-5 taon na. Baka pwede niyo na pong ibigay yung prayer namin, yung pinanampalataya namin nung lumabas kami. So nung 5th year po talaga, so talagang ibinigay po ng Panginoon Diyos. Kasi that was the time na nag-hit yung pandemic. So sa pandemic po kasi talaga ay naging malaki yung demand ng alcohol ng face mask, ng face shield. So doon kami nag-start po talaga ng trading. Until now po kasi yun yung negosyo namin eh. Trading so, ang negosyo doon mo, po talaga. Marlon. Yes, opo. So meron po kami maliit na warehouse ng mga medical supplies. Ilan taong ka na, Marlon? 38 years old po ako. 38 years old ka 38 ngayon. years old po. Anong negosyo mo na ngayon? Trading ng mga medical supplies? Ganun ba? Opo, nagsusupply po kami ng alcohols, ng janitorials, tissues, yun po. Grabe, so, kaya nung 5 years yun, naipon na po yung mga kliyente. Kaya ng Lord na gamitin yung masamang nangyari sa buhay mo para
i-turn around niya, turn around niya, maging advantage mo. Yun ang kitang-kita natin sa buhay mo, Marlon. Totoo po. Yeah. Totoo So, po okay. talaga. Tsaka, Sino pa? yun nga po, yung Panginoon, di Oo. siya tumitingin eh. Oo. Yeah. Sino Salamat po, pa? salamat. Salamat. Sino pa? Meron pa ba? Okay, we will wrap up. Before we don't leave yet, no? Meron pa tayong malaking magandang announcement. No, I just wanna say na yung faith talaga napakahalaga. Yung sinabi ni Trixie kanina na kailangan pa rin tayong magtrabaho, kailangan pa rin nating maging excellent, no? Usually, nakaka-encounter tayo ng obstacles. Why? Kasi kung walang obstacles na inaalaw si Lord, no? Baka mangyari nun is sabihin natin na attain natin yung fulfillment ng promises dahil magaling tayo. In the first place, no? Yung galing natin hindi naman galing sa atin, galing kay Lord pa rin yan eh. At gustong pakita sa atin ni Lord na lahat galing sa Kanya. Lahat. Grasya lahat. No? In the end, we can all say na ito nangyari dahil sa grasya ng Panginoon. It's all about Him. Right? No? So, in every obstacles, no? Mahalaga na tumingin tayo kay Lord. Huwag tayong hindi nangangahulugan na wala na tayong gagawin. We have to be good in what we're doing. But at the same time, pinapakita sa atin ni Lord palagi na ultimately, siya pa rin ang tumutulong sa atin. Ultimately, siya pa rin ang gumagawa ng parang para maka-overcome tayo. Gaya ng testimony ni Marlon, no, biro mo. Grabe, nakulong na. Tapos ngayon nagninegosyo. Nasa loob ng kulungan, nagninegosyo pa rin. No? Negosyante talaga to si Marlon. Ano? So, ayun, before you leave, no, meron tayong mahalagang announcement. Ange, nandiyan ka ba? We want to announce yung ating activity sa August 8, no? Ange, are you there? Wala yata si Wala Ange, no? po siya ata. Wala, no? So, meron tayong event na kakaiba sa mga maraming events, no? Trixie, you're there, no? Yes Ikaw po. na lang Yes. kaya. Ikaw na lang. Sige po. Ayan, hi everyone. Sorry, hindi po ako makapag-turn on ng camera. But for those, hindi po, first time po maka-attend ng faith building natin, we would like to invite you po on August 8. Magkakaroon po tayo ng Kapayaman Business Summit. No? So, sobrang pinaghahandaan po namin ito. It's a workshop style po na event where patututo po tayo ng marketing, sales, organization, and yun po, finance. So, kasama po natin dito sina Rock Cleo for marketing and branding, si Coach Val Baguis po for organization, yung mga about people, no? Then si Tito Bonnie po, siya naman po yung sa finance. Yan, about paano po tayo maging profitable as a business. So kung hindi pa po kayo nakaka-register, we will be sharing it po, no? So nasa page naman po natin yan, sa Kapayaman page, sa Kapayaman group page, and kung kasama po kayo dun sa Viber and sa WhatsApp, so nandun naman po yung mga links for you to register. So, few slots remaining. I think meron na lang pong 12. So maraming salamat po sa mga nakapag-register na. At sa hindi pa po, message lang po kayo, then we will send you the link. Yan lang Yun, po. I hope you join that kasi marami kaming na-encounter na nababaon sa utang because they expanded without wisdom, no? Marami naman hindi maka-expand because they don't know how. Meron naman na nag-expand pero sobrang dami ng problema sa kanilang mga employees, no? Na tuloy hindi na maasikaso yung customer. So, this is something that we need, lalo-lalo na sa negosyo. Kasi there is something that we don't know palagi. Pagka nagninegosyo tayo, there's always something that we have to learn. We have to keep on learning. So, ito yung ginagawa natin sa Kapayaman, hindi lang event-event tayo. This is a workshop, no? Kung saan nagkakaroon tayo ng interaction. Ang gusto natin mangyari dito, pagkatapos ng event, no? Meron tayo dala-dala na may apply natin kagad sa ating negosyo, no? Yun yung ultimate objective natin. At hindi lang tayo nag-event sa Kapayaman, we have VIP where
If you subscribe to VIP, you have access to a library of materials that will help you in your business, no? Mga babasahin, mga videos, no? In every point of your journey, nangangailangan ka ng knowledge, nangangailangan ka ng wisdom, no? At meron din tayong mentoring. For VIP, we offer free mentoring, no? Hindi lang yon, we have regular webinars. Webinars on market, operations, organization, finance, tools, no? Lahat yan, pinag-uusapan natin. Bakit? Hindi lang naman tayo pinangakuan ni Diyos at bahala na siya. Ang kinakailangan natin in doing things is partnership with God. Yung hindi natin kayang gawin, gagawin niya. Yung kaya natin gawin, kinakailangan maging magaling tayo doon sa ating parte. So with that, I would like to ask my wife Stella to end us in prayer. Okay? Father, Panginoon, we just come before you and we just thank you, Lord, for your promises, Lord. And Lord, as we journey, Lord, in our business, in everything that we do, Lord God, what is important, Panginoon, ay kasama ka namin. Lord, ang faith, Lord God, ay hindi lang yung faith na niniwala kaming ibibigay mo yung gusto namin, kundi ang tunay na pananampalataya ay yung naniniwalang ikaw ay nasa sa amin, Lord God. Lord, your ways are so different from our ways, Lord God. So yung assurance, Lord God, na nandun ka at kasama ka namin is more than enough, Lord. For as long as we're doing everything we can, you will be there because you said that you will bless every work of our hands, Lord. So, Lord, we know, Lord God, that it's not easy, Lord, going into business, Lord. It's a journey, Lord God. But we thank you, Lord, for giving us, Lord, all the things that we need. For you are there, Lord God, and you are an all-sufficient God, Lord. So, Lord, sa dadating na linggo at sa dadating na months, Lord, binibigay lang namin sa iyo lahat ng aming mga ginagawa, Lord God, knowing, Lord God, that you are a faithful God, Lord, that you are a faithful God to your promises, Lord. At ang gusto mo, Lord God, kagaya nung promise mo sa mga second generation Israelites, Lord, na dadalhin mo kami, Lord God, where we should be, Lord, for as long as we walk with you in faith, Lord. In Jesus' name. Amen.